Buttered garlic at salted egg fried chicken, pinagkakaguluhan. Kakaibang flavors ng manok, pinipilahan sa halagang 79 pesos lang. Mga kapuso, naghapunan na ba kayo? Aba, kung bitin pa, pwedeng-pwede pang mag-late night food trip. At kung kainan din lang ang usapan, hindi raw pahuhuli riyan ng ating kapuso at sparkada na si Jenzel Angeles. Ay, ate, ano pong meron? Bakit ang haba ng pila? Meron po yan, pinipilahan po yung Only Java Rice for only 79 pesos po. Dalawa na po yung chicken nila, iba-iba na po yung flavor. Talaga? 79 pesos? Chicken plus only Java rice. You heard it right mga kapuso. At hindi lang basta pritong manok ha. Dahil sa tindahang ito, ang bida, manok na iba't iba ang flavor. Pili ka lang daw kung anong trip ng panlasa mo. Nandyan ang classic na buffalo, buttered garlic, salted egg, honey garlic, cheese, at tuna island. Ang maganda raw sa restaurant style in a cart na ito, ang 79 pesos mo. May kasama pang only Java rice at only gravy. Gravy na talaga ito ha mga kapuso. Ang may pakulo ng only food trip sa may Kogyo Antipolo, ang kapuso natin na si Joshua. Paano kaya ako tatauhin? Ang daming titinda ng manok. Kasi ang tao ngayon pag nakarinig, may anli. Ay, anli. Siyempre, tatauhin ka agad dyan, catchy. Tsaka sa murang halaga. Kaya naman ang kapuso natin si Jenzel, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nakigulo na rin sa tindahan. Isang buffalo, isang cheese. Okay, dine in. Grabe no, siksik talaga dapat sa rice. Kukuha ako isa. Ito? Lagay pa. So, hindi din siya tinipid sa sauce, kaya naman pala. Tsaka yung pork niya, hindi naman din maliliit na pork kaya naman mapapa-only rice ka din talaga. Pasensya na po, medyo mabagal ang ating production ngayon dahil baguhan lang po ako. Gutom na ba? Pero sulit ba ang pila? Ayun, yun naman ang gusto ko. Sulit din kaya para kay Jenzel ang 79 peso chicken na to? Let the tikiman begin! First order, buffalo. Yung unang mong kagat, matamis siya Tapos biglang nagkikick in yung anghang. Maanghang siya, in fairness ha. Perfect sa pangkamay. O, di ba? At inisa-isa na nga ni Jenzel ang iba't ibang mga flavor. Yung cheese niya, hindi yung pangkaraniwang cheese. Different kind of cheese siya. Pero okay din. Okay siyang itry. Dito naman tayo ngayon sa ating salted egg. Ito, creamy yung pagka-salted egg niya Sakto lang, hindi siya yung powdery nga na nakakaubo. Ito okay naman. Dito naman tayo ngayon sa buttered garlic. Kita nyo, may mga bits siya ng garlic talaga. O, di ba? Parang gusto ko din tong buttered garlic. And yung last naman natin is yung kanilang honey garlic. Actually, kung pwede ko balik siyang hawakan ng ganito, no? Sakto yung lasa ng pagka-honey niya and yung pagka-garlicky niya. Okay na okay ito for the price of 79 pesos. Tapos ganito kalalaki. At dalawang chicken each pa. Sulit na to mga kapuso. Pinaka-bet kong flavor dito is yung buttered garlic and then yung buffalo. Nakala ko diet ako ngayon pero parang napapasarap yung kain ko dito Wow. Ang only kainan na ito, only good vibes din ang hatid sa mga parokyano. Pang second time na namin to ngayon dito. Dito kami magdi-dinner. Siguro po mga 1 hour na. Bukod po sa sulit na sa 79 pesos, malalaki yung chicken, tapos masarap yung mga flavor, then only rice. Dahil sa dami ng parokyano, kanya-kanyang hanap ang mga customer ng pwesto. Okay lang, kahit nasa kante kami, basta sama-sama. Ang special fried chicken ni na Joshua, hindi raw tinipid at lalong hindi rin daw ito tinamad. Dahil ang patok na kainan ngayon, bunga ng pagsisikap niya noon.
Ang bawat manok na itinitindang araw ni Joshua, siya mismo ang gumagawa at nagtitimpla. Kaya sinisigurado niya sa kanyang mga suki na kahit ito ay mura, legit itong malinis at ineffortan. Malaki kasi ako sa lola ko na wala talagang halos kahit ano, walang kahit cellphone, lahat talaga wala. Agasera lang ang meron. Sa murang edad ko po, talagang natuto ako talagang mag-negosyo na lang kaysa umasa sa iba. Siguro around 15 years old po ako noon. Nagtitinda lang po ako ng online na cellphone, then naging motor, tapos hanggang sa magkaroon na po ako ng work na mga fast food. Ito na po nung dumating na po yung total lockdown na po. Bali, lahat kami naalis sa trabaho. Pero ang pangarap na pagiging negosyante, hindi raw niya sinukuan. Katulong ang kanyang pamilya, nito lamang Abril, sumugal si Joshua para magtayo ng kainan. Pero alam nyo bang, hindi raw agad ito kinagat? Nag-start ako ata 9 a.m. ng umaga hanggang 2 a.m. ng daling araw. Wala talagang bumibili. Kinakausap na ako ng mga kasama ko, mga nagtitinda ng palamig. Kami na lang bibili sa'yo para hindi ka ganito, ganyan. Hindi raw malilimutan ni Joshua ang unang 2 customer na sumugal sa kanyang paninda. Meron pong galing ata ng rides na mag-asawa. Napunta po doon, then sabi nila pa-take out, 2. Wala po talaga akong idea. Actually, naka-helmet pa nga sila. Kinabahan pa nga po ako kasi syempre huminto bigla doon na out of nowhere, daling araw na. Tapos bumili sa amin yung pala mag-asawa sila. Kumbaga, galing sila ng long rides, nagutom lang po. So yung take out na yun, ayun yung naging sample na pinicturan ko. Tapos umabot ng 700,000 reach, million na hanggang after 2 to 3 days, yung tao talagang hindi na magkamayaw. Sobrang dami na talaga ng tao. Ang mag-asawa, tila hulog ng langit talaga. Mula kasi sa 2, ngayon, mahigit 500 na ang sumisimot ng kanilang paninda mula alas 6 ng gabi hanggang madaling araw. Nakatulong ka na-appreciate pa nila yung tinda mo, nakakatulong ka pa dun sa vegetarian. Sino nga namang mag-aakala na ang simpleng kariton noon, malayo ang mararating. Kung noon, isang kahig, isang tuka. Ngayon, ang dala ng kanyang manok, only biyaya. Kung meron man daw siyang gustong pasalamatan, ito ang 2 customer na unang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Unang-una dun sa mag-asawa po, kay Ma'am Sir, na hindi ko na po talaga sila matandaan na kung hindi dahil po sa inyong 2, hindi ko makukuha yung picture na yun. Hindi po sisikat din to. Maraming salamat po sana po. Mapunta po ulit kayo doon. Ayun lang po. Ingat po, ride safe.